Paano nga po daw i-config itong ating antenna destroyer or IP destroyer, no? So ngayon, ipapakita natin sa inyo kung paano siya paganahin, paano natin gamitin sa piso Wi-Fi or private, no? Kung gusto nila lagyan ng password, no? Kung yung mga piso Wi-Fi owner, ito yung mga gamit nyo ng mga antenna or mga basic na access point, no? Mapapaiyak talaga kayo pag ito yung katabi nyo. Bakit? Napakalawak yung range, tapos 2.4 at 5G connection. Then maganda siya sa online games. So meron kasi siyang features na pwede mo pagandahin yung kanyang latency. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-config. So unang gagawin nyo, isaksak natin ito, di ba? Ito yung kanyang adapter, pero may sarili siya dito. Ito, may sarili siyang adapter. Kumbaga, parang PoE adapter na ito, no? Ang gagawin nyo, para mapandar natin yung ating IP, magsaksak dito sa ilalim ng LAN cable, papunta naman dito sa ating PoE. Make sure lang, yung LAN cable nyo is Cat6 ha, para maganda yung performance niya. Tapos dito naman sa kabila, may nakalagay dyan, LAN, no? Papunta naman ito sa ating internet. Depende na yan kung ano yung gamit nyo na internet. Yung sa amin is papunta doon. Papunta sa switch hub na yan. So yan, pagkatapos i-plug in sa kuryente, is magpa-power na yan. Ang palatandaan na naka-power, ito, may nagbo-blink dito na kulay blue. Ayan. So next na gagawin natin, punta tayo sa cellphone natin. Hanapin nyo yung pangalan niya na WeBlink, mga sir, no? So dalawa yung madidetect nyo. WeBlink 5G at saka 2.4, no? Kahit saan, pwede kayo mag-connect dyan. So for example, connect tayo dito sa WeBlink 5G, mga sir, no? Dual band po ito at 2.4 at 5 GHz. Pagkatapos nyo mag-connect, pupunta kayo sa Chrome, i-search nyo lang ito, mga sir, oh. I-search nyo lang ito, itong WAP plugin, no? WEP login.link.com. So, pwede naman 192.168.30.1. Pwede naman yan. Tapos dito banda, ilalagay nyo dito ang default password na admin. Lagay nyo dito ang default password na admin. At ito na yung bubungat sa inyo. Ito yung parang temporary dashboard pa lang niya, yung pinaka-first dashboard, no? So, kailangan nyo dito mag-login, no? Ang gagawin natin, mga sir, ilalagay natin dito global. Pagkatapos, sa oras, hanapin nilang dito yung Beijing. Ayan. Pagkatapos, maglalagay kayo ng sarili niyong password. Depende na yan sa inyo kung ano yung ilalagay niyo na password. For example, yung ilalagay ko is admin 12345. Depende na yan sa inyo kung ano yung ilalagay niyo na password. Ayan. So yung sa akin is admin 12345. Click natin next. Tapos dito, kailangan naka-on itong Smart DHCP. Ayan. Smart DHCP. Tapos gagawa kayo ng pangalan ng IP nyo. Depende rin sa inyo. For example, lagay natin malakas, no? For example, lagay natin malakas sample. O, di ba? Lalagay natin dyan, no? Dito naman, kailangan natin piliin itong naka-recommend dito, WPA-PSK. Piliin yan, tapos maglagay kayo ng password, ha? Dapat meron mo ng password. Hindi siya gagana na wala siyang password. Kailangan natin maglagay ng password. Admin 12345. Click save. Depende na sa inyo kung ano yung ilalagay niyo na password. Pagkatapos, hintayin nilang na mag-save. So, di ba nilagyan natin kanina ng pangalan? So, yung pangalan dito, yung WeBlink na pangalan is mawawala yan. Yung WeBlink EX-5G, no? Mapapalitan yan kung ano yung nilagay natin kanina. Pero hintayin lang natin na 47, 48% hanggang sa mag 100% yan. Pagkatapos, mag-reflect na dito kung ano yung nilagay natin na pangalan. Hintayin lang natin mga sir at ma'am, hindi pa nawawala, hindi pa lumalabas. Hindi ito na, lumabas na. Malakas sample. Di ba yung nilagay ko dyan ang password? Admin 12345. Ayan, admin 12345. Ang gagawin natin, magko-connect tayo dyan. Automatic, na pag tama yung password na nilagay natin, makaka-connect tayo. Ayan. Malakas sample, no? Connecting. So, hintayin lang natin na magkaroon siya ng internet kasi under reboot pa yung ating antenna. So, ang gagawin natin, maglalagin ulit tayo dito sa kanyang dashboard or application or website, no? I-type nilang dito, http, semicolon, then dalawang dash, then WAP login.link, no? Then, okay. Di ba, inilagay natin dito, admin 12345. Yan yung sample natin, ha? Kayo na bahala na ilalagay nyo. Login. Ito na yung bubungat sa inyo. Ito na yung main dashboard niya. Ang gagawin niyo dito pala sa dashboard, malalaman niyo dito kung meron siyang internet. Tingnan niyo, connected siya sa internet. Yung ating IP, connected sa internet. At dito naman, makikita niyo yung frequency use
1% pa, no? Kasi wala pang naka-connect. Memory capacity, 57%, no? Then, tsaka na yung iba, dito tayo, diretso tayo, dito tayo sa wireless, ha? Dito banda sa kanan, wireless, no? At syempre, kailangan ini-enable ito para automatic na yung 2.4 at 5 GHz mag-sync na yung kanilang pangalan, no? Isang pangalan lang. For example, di ba, yung pangalan nilagay natin, Malakas Sample, di ba? Then punta tayo dito, ang kailangan natin gawin, tatanggalan natin siya ng password. Dapat naka-open. Kung gagamitin natin sa piso wifi. Pero kung gagamitin niyo sa bahay, for extender only, kailangan niyo maglagay ng sariling password niyo. Kayo lang yung nakakalam. Pero usually, gagamitin ito sa piso wifi dahil para malakas yung income at marami yung nagko-connect, yung mahilig sa online games. It's dito yan nagko-connect, di ba? So, tatanggalan natin yan ng password. Naka-open lang yan. Punta tayo sa advanced, no? Dito, sa 2.4 natin, naka 20 MHz dash 40 yan. Gawin natin yung 20 MHz, mga sir at ma'am, no? At dapat naka-open yung ating MU o FDMA, no? Ano bang purpose niya, no? Ito yung magpapaganda sa latency ng ating connection, no? So, di ba yung ating download at saka upload is magkaiba yan ng lakas? Pag naka-on natin itong MU o FDMA, magbabalance yung ating latency, no? Yung mga mahilig mag-download, mag-Facebook, mag-YouTube, minimize lang masyado yung kanilang latency na makukonsume. Pero sa mga maglalaro, mag-online games, dito yan mapupunta sa mga online games, no? At dito naman tayo sa 5G settings, mga sir. Ang gagawin natin dito, itong 20-80-160 MHz, no? Tapos, dapat naka-on din natin yung ating MU o FDMA, no? Ang gagawin natin pagkatapos, mga sir at ma'am, click natin yung save. Hintayin lang natin, mga sir, na mag-save po yan at yun, ready to use na gamitin sa piso wifi window machine. Sa mga may piso wifi dyan na magtatanong kung gaano kalayo yung range nito, nasa maximum po yan ng 300 meters according sa description nito. Pero pag nasa bukid naka-install, mga sir at ma'am, lumalagpas yun ng 300 meters, no? Pero hindi na full bar, no? Makakasagap kayo ng 3 bars, 2 bars, hanggang 1 bar, no? At sa mga malapit naman, is dyan, napakaganda yung online games natin. Kasi 5G connection, automatic yung cellphone mo, mapupunta yan sa 5G connection. Pag nasa malayo po kayo, automatic naman, nasa 2.4 connection. So, ayan, check natin yung ating nilagay kanina na Malakas Sample, no? Ayan, kung mapapansin nyo, lumabas na yung 5G connection niya, no? Yung ating 2.4 dyan is nagbo-boot up pa yan. Hintayin lang natin at dalawa na yung lalabas dyan, no? So, pwede na tayo mag-speed test, mga sir, para malaman natin kung gaano kalakas yung ating IP na gamit, no? Ayan po yung test natin sa ngayon. Kita niyo naman, nasa 400 Mbps pataas or pababa, mga sir, di ba? Napakaganda ng ating internet connection, mga sir at ma'am, no? Puntahan naman natin dito sa kanyang easy side kung 5G-2.4 na. For the meantime, mga sir, hindi pa lumalabas yung ating 2.4. I-slash natin para makita nyo. Dual band po kasi ito. Ayun na, lumabas na. 2.4/5G connection, no? Nasisegregate yung mga gusto maglaro ng mga online games at syempre, yung mga nasa malayong area, nasa 2.4 yan. At yung nasa malapit naman sa ating IP, automatic, nasa 5G connection yan. So, kaya speed test natin for the second time para makita niyo, mga sir. Yung kanina, 400 Mbps, up and down. At ngayon, the same pa rin, mga sir. O ngayon, nakita niyo na kung paano i-config ang ating Wavelink Outdoor Dual Band, mga sir, no? Tingnan niyo naman yung itsura, napakaganda. Sa mga interesado, bumili nito, no problem may pag-config. Nakita niyo na yung video. At sa mga interesado na mag-add to cart or mag-order nito, check nyo dyan sa comment section, andyan na rin sa Yellow Basket kung paano natin ma-order.